Hi everyone, welcome to our financial class, The Secret to Saving and Building Your Future. Ating pag-aaralan ngayong araw na ito ang tungkol sa librong ito. But bago ako magsimula, I would like to ask you to pray with me, put ourselves in the presence of the Lord. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my hand in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, amen. So let me introduce myself to you. My name is Risa Ubaldo. I'm your financial coach of IMG Truly Rich Maker team. By profession, I'm industrial engineer. At 18 years na ako nagtatrabaho dito sa Ireland. At ito ang details ko and you can follow me on my page at ang aking FB group. So, sino nga ba si IMG? So, International Marketing Group. We are the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So, year 2002 na mag-start ang IMG sa Pilipinas at ang aming counterpart na nasa US ay ang WSB or World System Builder. Matatagpuan ang opisina ni IMG sa Chino Rosas Avenue at ang TRM group na office ay sa Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. So we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. So marami nang na-establish na partnership ang IMG in the biggest companies in the financial industry sa Pilipinas. Yan yung makikita niyo sa left side ng inyong screen. So ang mission ni IMG is to help every family achieve financial freedom. Sabi nga, no family left behind, and we believe many people today are financially struggling due to lack of financial information. Kaya nandito tayo ngayon at tayo mag-aaral, pasalamatan natin ang mga nag-invite sa inyo. Sabi nga ni Brother Bo, friend, this is your ticket to upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their life. So why we need a financial education? Bakit nga ba kailangan nating pag-aralan? Kasi mayroong mga challenging future. Ang number one na challenge natin na kinakaharap, yung uncertain labor market. Nagkakaroon na ng mga automation, nagkakaroon ng mga powerful software to continue to replace more and more workers. Like me, I'm working here in Ireland. It used to be we are 5 in our department, and now 2 na lang. Kasi isang click lang sa computer, nag-generate na kami ng mga report. So ang ibig lang sabihin, walang security na ang ating trabaho. So manufacturing jobs are more moving overseas to cut costs. So marami rin na nga, di ba, ini-import ng ating mga product, yung mga product na galing sa ibang bansa kasi mas mura kaysa gawin. So lack of security para sa ating mga manggagawa. Second is the low saving and high debts. Nagkakaroon talaga ng malaking impact pagdating ng retirement. Kaya marami tayong nakikita not only in the Philippines, all over the world. Nagtatrabaho pa beyond the age of 65 just to survive. So as per the survey na ginawa, 40% ng mga Pilipino is still dependent on their children. 20% ay naiiwanan sa mga home for the aged. 30% continue working. At 8% relying on pension. Pero gaano nga ba? Sapat ba ang pensyon na nakukuha natin? Natanong na ba natin ng isang kaibigan na pensyonado na? And only 2% are financially stable. So ang ibig sabihin niyan, yung pwedeng mag-retire na hindi aasa kahit kanino man. So tanungin ko kayo, saan yung gustong makabilang? Kasi ako personally, I want to belong of course the 2%. Yung financially stable ako na hindi ako aasa sa pamilya ko or kahit saan ako. Masarap mag-retire na handa tayo. Third challenge is the high cost of education. Sabi nga, without proper planning
It could hurt the younger generation. Kailangan isinasama rin yan sa pagpaplano, pero kaya man nakita natin, marami na rin ang hindi nakakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Dahil nga sa ginawa na survey, year 2016 pa, para makapagpaaral ka ng isang anak sa kolehiyo. Pag private school, it will cost you 1 million. Public, 400,000. So, napakamahal. Number 4 is the increasing cost of living. Kaya maraming mga tao ang nahihirapang mag-ipon because meron tayong tinatawag na inflation, na ibig sabihin ay nawawalang value na yung pera natin versus sa cost of living. So, nung araw, sabihin natin, meron kang 1,000 peso, posibleng may isang cart ka na pwedeng mabili sa grocery. Pero ngayon, yung 1,000 peso mo, ganun pa rin siya kadami, di ba? Yung thickness. Yun nga lang, wala na siyang mabibili. Baka kahit isang bag, hindi mo na kaya ring bilhin. May inflation kasi nangyayari. So when it comes to secure and saving their future, many good people fail. Hardworking, smart, young, old people fail. Even teachers, engineers, and doctors fail. And many end up retiring without enough savings. Ginusto ba nila yon? No. These people don't set up to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Dahil kulang tayo sa kaalamang pinansyal, lack of financial education, hindi naman talaga tinuturo sa paaralan kung paano mag-ipon, anong proper way to have a financial goal maging achievable. So, dito ko rin lang natutunan sa IMG. Akala ko noon, alam ko na lahat. Nagkamali ako and I'm very thankful I've been part of IMG. But there's a good news. With financial literacy, we can face all those challenges. There is still a hope. Kaya nandito tayo para mag-aral. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Wala namang kasing magtuturo sa iyo, kundi sarili mo. So may 4 na konsepto lang tayong pag-uusapan ngayon. At iisa-isahin natin yan para ngayon masagutan natin yung mga challenging future. Number 1, yung tinatawag nating X-card concept. So it called X-curve kasi obviously it's a letter X. There's a blue line and the red line. The blue line represents our money line or the law of building our wealth. And the red line is our responsibility line, the law of decreasing our responsibility. Paano natin pabataasin ang ating wealth at pababain ang ating responsibility? Habang bata tayo, nahihirapan talaga tayong mag-save. Ba, nakatapos ka na mag-aral. Kasi kasunod noon, nag-establish ka na rin magkaroon ng family. So, ang hirap dahil meron tayong big responsibility. But our aim is pababain natin ang ating responsibility habang tumatanda tayo para makapag-build naman tayo ng savings or our wealth. So, ano yung mga responsibility na meron tayo habang bata tayo? We have food, clothing, shelter, education, health, debts, loans, lahat yan responsibility. Hindi tayo pwedeng mabuhay pag walang responsibility. So, paano natin masusustain ang mga responsibility na meron tayo? Of course, kailangan meron tayong tinatawag na active income. Active income is you work hard for the money. Kaya tayo nagtatrabaho. Parang ganito lang yan. Let's say, ang mga doktor, kailangan nila ng pasyente. Ang mga lawyer, kailangan nila ng kliyente. Pag walang pasyente, walang kliyente, wala ring income. Parang tayo din na simple or ordinaryong nagtatrabaho, kailangan natin magtrabaho para magkaroon ng sweldo. Kaya lang ang tanong, habang buhay ba tayong magtatrabaho? Hindi naman, di ba? Kasi ang body natin magdi-deteriorate habang nagkakaedad tayo. Kaya ngayon pa lang, dapat matuto na tayo ng other source of income. Yan naman yung tinatawag na passive income. Money works for you naman. Si pera naman ang pagtrabahuhin natin. Kasi sabi nga, pag si pera nagtrabaho, 24/7 dahil hindi natutulog si pera. Posible ba siya? Yes, of course. Money works for you by living on interest.
So bakit natin naman kailangan magkaroon ng passive income? Bakit nga ba? Kasi meron pa rin tayong mga responsibility. We have food, clothing, shelter. Lahat yan responsibility pa rin. And if you notice, the biggest responsibility natin ay health. Kasi pag tumatanda ang isang tao, doon na rin talaga lumalitaw ang mga sakit, di ba? Cycle of life, kahit pa how healthy you live, exercise every day, darating ang time, magkakasakit ka rin dahil hindi naman tayo immortal. So that's why we have to prepare for that. So in life, makikita natin may if sa gitna because there are two ifs of life. The first if of life, what if we die too soon? So, gusto ba natin siya? And second, what if we live too long? So, dalawa lang naman nating pagpipilian. So, syempre gusto natin mapunta sa B, live too long. Pero paano kung talagang binigyan tayong maiksing buhay? Lalo na kung ikaw pala ang breadwinner of the family. So, ang tanong ko, mahal mo ba ang pamilya mo? Syempre naman, posibleng mahal mo. At kung mahal mo ang pamilya mo, kailangan piliin mong magkaroon sila ng protection. Lalo na kung ikaw ang breadwinner, ikaw ang inaasahan. It doesn't matter if you're single or may pamilya ka. Na-imagine mo ba kung ikaw si breadwinner at nawala ka ng maaga? Paano na mabubuhay yung mahal mo sa buhay? Kakain sila. Paano na? Lalo na kung may pamilya ka at malilit pang mga anak mo. Consider to protect your family if you love your family. And that can only be done by instant money or income replacement through life insurance. Paano naman magkaroon ka ng mahabang buhay? So, syempre, masaya ako. I want to see my future mga apo. Yun nga lang, problema ba siya? Yes, magiging problema siya. Kung if you live too long at lagi kang nanghihingi ng tulong. Kaya maganda rin, protect yourself. Dahil kung magkaroon ka mahabang buhay at lagi kang aasa, hindi rin maganda. Masarap na prepare tayo pag tayo'y tumanda na meron tayong enough para sa ating sarili. Para pag-aagawan tayo ng ating mga future, mga apo. So, how can you do that? If you love yourself, by living in interest. So, ngayon pa lang, tignan mo, how can I live with interest? So, para siya magpo-protect sa future ko. So I hope you learn from that. Yung second concept natin namang pag-uusapan ay ang tinatawag paano mag-build ng solid financial foundation. May konsepto pala, mayroon palang step na pinapalo. So like building a house, dapat nag-start tayo na matibay ang foundation. At sa ating pag-build ng foundation, healthcare ang pinaka-foundation. We should have a short-term, long-term healthcare. At meron pa rin tinatawag na senior care. Short-term healthcare, kung ikaw ay nagtatrabaho, nasa corporate ka, posibleng meron ka niyan. Bigay ng employer mo na benefits. Yun nga lang, di ba? Once na umalis ka o nag-retire ka, hindi mo siya madadala. At isa pa, hindi secure ang pagre-renew ng short-term healthcare. The moment na ginagamit mo, tumataas ang premium niya. Long-term healthcare naman, yan yung pwede mo nang paghandaan ngayon. I-save mo, maggawa kang saving para gamitin sa iyong future need. Kasi sabi ko nga, kailan tayo nagiging masakitin? Pag tumatanda tayo. At ang isa pa, yung senior healthcare naman, pwede mo naman kumuha niyan eh. Kaya lang, wala kang assurance ng renewal. Saka isa pa, kung masakitin ka na, posibleng wala ng company na magbibigay sa iyo niyan. Siyempre, lagi ka nang sakitin. So kaya dapat get it now habang hindi mo pa kailangan. It's very important to have a health care kasi iyan ang basic, iyan ang importante nating binibuild muna na meron tayo. Second is yung income protection. So lalo na kung ikaw si money machine or breadwinner of the family, protect your income para kung may mangyari sa atin, at least sigurado tayo ang ating pamilya ay tuloy-tuloy pa rin mabubuhay the way na nadidito pa tayo. So, that can only be done by having a life insurance. It's not a fun topic for some, but we have to consider it to protect our family too. Next is eliminate your debts. Para maiiwasan
bawas-bawasan ang utang. Kasi pag meron tayong utang, wala talaga tayong peace of mind. Actually, may dalawang klaseng utang lang akong alam. The good debts and the bad debts. The good debts is, pag nangutang ka naman at ginamit mo sa business, that's a good debts. Kasi alam mong may babalik sa'yo. However, nangutang ka para meron ka lang bagong gadget or iPhone or gamitin mo sa bakasyon, that's a bad debts. Dapat yon ay pinaghahandaan. If you want na magkaroon ka ng peace of mind, eliminate your debts now para hindi maging useless ang iyong sweldo. Then, have an emergency funds. This is the third if of life na maghanda rin tayo. Meron ka na bang emergency funds or marami kang emergency? Wala kang funds. Dahil ano nga ba yung mga kinoconsider na emergency? Yung mawalan ka ng trabaho, masira, major car repair, house repair, hospitalization, that's sample of mga emergency na posibleng mangyari sa buhay natin na hindi natin inaasahan anytime. So, maganda, ngayon pa lang, kung hindi ka nakakapagsimula magkaroon ng emergency fund, build or start na magkaroon ng 3 to 6 months of your monthly expenses at dapat yan nakalagay sa bangko. That's the right vehicle where you have to put your emergency funds. Para nga kung ang emergency mangyari even the middle of the night, through ATM, pwede mo na siyang kunin. And last, investment. So, alam mo na ang step at naayos mo na siya, then it's about time to invest. So, hindi yung investment muna pababa, dapat pataas ang ating titignan. Madalas kasi sa ating mga Pilipino, lalo na pag ikaw ay nagtrabaho, talagang iniisip mo pa na paano magkakaroon ng investment. Kasi yan daw ang ating fruit of our hard labor. Magkaroon ng dream house, dream car, everything. Magkaroon ng paper asset, magkaroon ng condo. Walang masama dyan. Pero think about it. Pag hindi aayos ang foundation natin, yung investment na meron tayo sa tuktok, pwede yung mawala ng isang iglap. Might as well, mabebenta pa natin ng mura pag nagkaroon ng isang sakit ang isa sa ating loved ones. Marami na tayong istorya na rinig, di ba? Isang sakit sa pamilya, swipe out all the investment and saving. So, but if we do it right from the ground up, magkakaroon tayo ng matibay na foundation like a house. Third concept is to pay God and yourself first. Paano ba natin babayaran ang sarili natin since tayo naman yung nagpapakahirap magtrabaho? So, sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. But typical na ginagawa ng Pilipino, spend muna, saka mag-save kung may matira pa. So, ganito ang magandang formula. Yung ating income, tanggalin mo na yung 10% for our tithings. Kung saan ka nag-grow spiritually, ibalik mo na yung 10% para sa Kanya. Dahil lahat naman na meron tayo ay galing sa Kanya. And then, ibawas mo na rin yung 20% for your saving and investment. At ang matira na 70%, iyon ang pagkasyahin mo sa iyong expenses at lifestyle. So, ang tawag dyan ay abundance formula na in-introduce ni Brother Bo. Ako na magka-guarantee sa inyo, practice it, try nyo lang. Mag-grow kayo with prosperity. So how do you practice paying yourself? So maybe you need to classify your needs and wants. Purpose ba yan o forma? Kailangan mo ba ng mga gadget o pang-forma lamang siya? Kailangan mo pa mag-shopping kada may sale or para lang mag-accumulate na meron kang mga ganyan. So, cut a little expenses. Sabi nga ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. So, maliliit na bagay, kung lagi mong ginagawa, hindi mo napapansin. Diyan sa mga yan, pwede kang makapag-save. So, bawas-bawas din, kahit kaunti, para may matira sa iyong savings. Halimbawa na lang, mahilig ka talaga magkape. So, araw-araw, kung let's say 20 per cup, 3 cups a day, hindi mo na mamalayan sa loob ng isang taon, pwede ka na pala magkaroon ng cost ng 21,000. Kung na-invest mo siya, pwede pa yan na mag-accumulate ng 1.8 after 20 years. So yung mahilig sa mga
tumaya sa loto. Yung mga simple bagay na pinapakita ko dito, iyan yung hindi natin napupunan na maliliit na bagay na nagkakos ng expenses natin. Understand where your money goes. Saan nga ba? Know your big leaks. Sabi nga, asset are anything you buy or have that puts money in your pocket. So itong mga ito ba, asset ba siya or liabilities? So it depends, di ba? Kung let's say, ang sasakyan kailangan mo talagang gamitin araw-araw dahil sa trabaho, asset siya. Pero kung let's say naman, sobrang traffic naman sa Pilipinas, kailangan mo pa bang magsasakyan or mag-commute ka na lang? May kondo ka, wala naman nakatira. So asset ba siya, liabilities? Walang babalik sa'yo, baka pang forma lang siya. Try to analyze your big leaks. Asset or liabilities ba siya? Okay? And the last concept, the power of compounding interest. Alam na natin yung three concept. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano yung sikreto naman ng mayayaman? Bakit sila mas yumayaman? Because of the compounding interest or tinatawag na Rule of 72 na sinimplified siya ni Albert Einstein. To be honest, ang tagal ko pong nag-aral sa kolehiyo, 5 years. Puro formula nakita ko pero hindi ko siya natagpuan. Meron pala tinatawag na compounding interest. At very interesting, I'm very thankful at natutunan ko to sa IMG. So rule of 72. 72 divided by interest rate is called the number of years for your money to double. So again, 72 divided by interest rate equals the number of years for your money to double. Naisip mo ba, ano nga ba ang interest rate ng pera mo sa bangko? Natanong mo ba sarili mo or inalam mo to? Kasi namatuto ako sa IMG. Yan ang unang challenge sa akin. Inalam ko talaga anong interest rate sa bangko. At I found out it's only below 1%. It's not even 1, 0.25%. So, are you sure? So, find your interest rate as well ng bangko nyo. Applying the rule of 72, assuming na lang si bangko mo nagbibigay ng 1% para madaling i-compute. So applying that, si bang 72 ang year, ang constant number, divide mo ng 1% na your interest rate, maglagay ka ng pera sa bangko, wala kang gagawin. Legit, hindi may scam, secure. After 72 years, magko-compound ang pera mong nilagay. Diba? Pero ang tanong, 72 years, ilang 72 years ba tayo meron sa ating buhay? So mapapaisip ka. That's why we have to find the proper vehicle. Para mas maintindihan natin, halimbawa na lang, meron tayo investor A, naglagay siya ng pera niya sa bank. Dahil binigyan siya ng 4%, naka-time deposit daw. Si investor A at the age 29, naglagay siya ng 100,000. After 18 years, because of the compounding interest, every 18 years matodoble, legit, walang scam. 47 years old, madodoble siya, magko-compound. At another 18 years, madodoble uli siya. Maganda ba siya? Siyempre, di ba, naging 400 yung 100,000 mo. Meron tayong pangalawang investor B. He found out na meron palang vehicle na kaya magbigay ng 8%. Meron ba yan? Yes, of course, meron. Yung mga banks, kaya niya magbigay ng 8%. So same age, same amount. Si investor P, nag-invest din siya at 8% naman. So nadoble siya every 9 years. Kaya pagdating ng 65 years old niya, naging 1.6. Okay na ba? Yes, maganda-ganda na, di ba? E paano kung meron namang investor C na alam niya ang another vehicle that can give 12%? So 72 divided by 12 is every 6 years. So same age, same amount, ipinasok rin ni investor C ang kanyang pera at nag-compound siya every 6 years. Kaya pagdating ng age of 65, ay nagkaroon na ng 6.4. So how many times siya nagdoble? 4 times at 16 times. Kung ikaw ay nilagay mo dito sa bangko at 4%, tingin mo ba si bank iiwanan lang yan sa vault? Of course not. Ilalagay niya sa tamang vehicle kasi alam niya kung saan ang paglalagyan. So, ikaw na depositor ang tawag sa iyo at siya na investor, ibabalik lang sa iyo ang 400,000 at may iwanan kay investor yung 6 million. May ginawa bang mali?
Wala, di ba? Kasi nag-agree ka naman ng 4%. So, iyon lang ang aking gustong ipaintindi sa inyo. If you want may grow ang pera, don't just work hard for the money. Make sure learn how money works. Iyan ang sikreto ng mayayaman. Kaya mas lalo silang yumayaman kasi alam nila ang tamang vehicle. Please take note, iyan ay applicable hindi lang sa savings and investment, pati na rin sa utang, loans. Kayo ng utang at binayaran nyo lang minimum, matatagalan po kayo bago kayo makabayad. Okay? I hope you learned so far. Since alam nyo na yung compounding interest, ituro ko naman sa inyo yung aking natutunan ng way where to invest. Number 1 na aking natutunan, meron tinatawag na direct stock market investment. Ito yung mag-direct kang bumili ng share kay Jollibee. Kaya lang, kailangan mo ng time. Minuto-minuto, dapat chine-check mo. Kasi very volatile ang market, baka yung pera mo biglang mawala ng isang iglap. So, kailangan may time ka rin. However, meron pa palang second way para ako mag-invest. Yung tinatawag na indirect stock through mutual funds. So recommended namin to para sa first-time investor. Once you become an IMG member, ang dami mong matututunan tungkol sa mutual funds. So dito naman, kaya namin recommended ang mutual funds, hindi kailangan ng time. May gagawa kasi yan para sa'yo. Meron tayong tinatawag na mutual funds manager. Pero magiging investor ka rin o shareholder ka rin ni Jollibee. So, how it works? Bigyan ko lang kayo ng konting scenario, but however, once you become an IMG member, makaka-attend kayo ng mga trainings exclusive for IMG members only. Halimbawa tayo mga nandito ay tayo ang mga investor. Ang si fund manager, ipupulang money natin. It is professionally managed kasi nga sila yung makakaalam ng proper way. Diversified, always top 10 companies yan ini-invest. Blue chips ang tawag sa kanila. Meron lang minimum investment requirement. Sa ngayon nga, 1,000 lang, pwede ka na magsimula. Very transparent at strong track record. Safe and secure. At ang maganda, gains are tax exempt. Kung halimbawa tayo mga investor, kumita ng 10% in a year, lahat tayo kahit 1,000, 10,000, 100,000 ang mga share natin, pare-parehong babalik sa atin ang 10%. Going back to the investor. So itong top 10 companies, bakit top 10? Diversified nga yung funds. Para kung let's say may isa na hindi kumita sa market, at least may siyam ka pa. At pag continue na hindi na kumita ang isang company, pinapalitan niya ng fund manager. So wala kang gagawin. Nakishare ka lang. Bahala si fund manager. The best way to illustrate, parang halimbawa, gusto mong pumunta daw ng Baguio. Kailangan bang mag-i-drive mo ang bus? Di ba maupo ka na lang? Kasi yung bus driver, mas alam nila yung way. At least ikaw, relax ka lang at iniintay mo na makarating ka na lang ng Baguio. That's the best way how I can explain the mutual fund and the manager. Money cost averaging din ang magandang application pag mutual fund. Maglagay ka lang ng constant amount invested at a specific time interval. Pag kasi mutual funds, pinag-uusapan dito ay number of shares. So, ilan na bang share na bibili mo? Let's say, gusto mo mag-contribute ng constant amount, 100 per month. So, ang price per share sa unang buwan, 100, may isang share ka. 50 pesos, may dalawang share. 25, may 4. 20, may 5. 25, may 4. At on the 6th month, gusto mo mag-withdraw. Redemption ang tawag doon. So, iyan ang babasihan natin. Ilan na accumulate mo na share? 18. Magkano price per share mo na average? 45. Ang total contribution, 600. The time na nag-redeem ka, ang price is 50. So, iyan ang babasihan. So, ibig sabihin dito, nagkaroon ka na ng 900, nag-gain ka na ng 50% over 6 months. So, tuloy-tuloy lang, huwag kang tatiming. So, saka isa pa, kung gusto mo talaga sa mutual funds, habang bagsak ang market, mas magkumuha ka ng share kasi naka-sale. Pag iba, hindi naiintindihan, nagpapanik. Ang nangyayari, uy, bagsak ang market, magwi-withdraw ko. That's the wrong mentality. Again, merong binibigay, advantage sa mga IMG member ay magkaroon ng training about mutual funds. And another good news, kami na mga IMG member, meron kaming access sa direct at indirect stock investing. At isa pa,
ang bawat member ng IMG ay nag-i-enjoy ng zero loads. So, kasi pag pwede ka naman maging investor dyan, direct. Kaya lang, may loading na tinatawag. So, dinededuct yan sa bawat share na ipapasok mo. So, kami, masaya kami. Kasi kung nagpasok ako ng 1,000, sigurado ako 1,000 din ang mabibili ko ng share. Okay? So, yan ang ating napag-usapan. X-carb concept, building foundation, the abundance formula, at the rule of 72. Now, we know the concept of investing and where to get the money. The next step is ask yourself the question, why? Why are you here? Ano ba yung purpose mo? What is your big why? Bakit ka napa-attend or nakikinig ng financial literacy? So define your financial goal. Lahat naman tayo may kanya-kanyang goal, di ba? Posible ang goal natin magkaroon ng magandang healthcare or para sa retirement or para sa future na pag-aaral ng ating anak, lalo na sa kolehiyo. Or yung magkaroon ka ng dream house, or dream car, or yung vacation. You have to identify your goals pag gumagawa ka ng investment. Bakit? Para alam natin kung ano yung ina-aim mong amount. Halimbawa na lang, gusto mo magkaroon ng healthcare funds na worth 1 million after 10 years. Na, magre-retire ka kasi kunyari ng after 10 years. So 1 million ang healthcare funds mong naisip. Kaya mo bang mag-invest ng 200 peso a day or mag-save? So, kasi kung 10 years pa naman at kaya mong gawin yan, ma-obtain mo yung iyong goal. O halimbawa naman, may mag-aaral ako ng anak sa kolehiyo 20 years from now. 3 milyon ang i-allocate ko. Ang tanong, kaya mo bang mag-ipon ng 100 peso a day or 3,000 per month? Kasi after 20 years, kaya mong ma-achieve yung iyong goal. So, be specific. Ano yung goal mo? At always think long term. Kasi mahaba yung preparation, mas maganda para ma-achieve mo at talagang yung perang pinaghirapan mo, kaya mag-compound. At isa pa, please Google the inflation rate. Aalamin natin yan bago ka gumawa ng investment. Dapat ang iyong rate na pinupuntahan ng investment mo mas mataas kaysa inflation rate. Dapat kasi hindi kakainin ang value ng pera mo. As mula sa Mr. Google, ibibigay naman sa iyo kung ano ang inflation rate kahit let's say nung last month, malalaman mo siya. So, may goal ka ba for your healthcare funds? Halimbawa, iyan ang iyong financial goal. So, understand it. Now, I want to share to you how long-term care works. So, maganda kasi, sabi ko nga, pinaghahandaan natin ang ating healthcare funds. Yung meron tayong tinatawag short-term care, senior care, long-term healthcare care. So, bakit importante magkaroon ng long-term care? Siya kasi ang magsisilbi nating protection when we stop working. Someone will take care of us when we get old. Kasi kung masasakiti na tayo, pagdating ng tumatanda tayo, magiging part of our life na rin yan. Saan magandang mapunta? Sa A ba or sa B? Sabi nung iba, sa B daw kasi para may kakwentuhan. Pero baka nga isa lang yung sakit mo, paglabas mo, 10 na, nagkahawa-hawa na. Ang totoo naman, di ba, gusto nating magkaroon ng comfort. Kaya maganda siyempre mapunta sa A. Yun nga lang talaga yan, kailangan paghandaan. You don't need a long-term care, healthcare if you think you are not going to get sick. Hindi ka ba magkakasakit? Ikaw ba si Superman? If you think your company's HMO, madadala mo siya after retirement. Or yung gobyerno will look after you, take care after your healthcare needs. Pati yung medicine mo, maintenance mo, lahat na check-ups. Or yung mga anak mo, ang siya magpo-provide sa iyo ng iyong protection for your healthcare. Posible namang mangyari yan, di ba? Ang mga anak natin, future magiging anak mo, hindi ka pababayaan. Kasi culture ng mga Pilipino yan. Kaya lang ang tanong, yung bang daughter-in-law mo or son-in-law mo, mahal ka kaya niya? Posibleng oo, posibleng hindi. At isa pa, pag pera na ang involved, mahirap. Posibleng pag-awayan niya ng mag-asawa. Kaya it's better to protect ourselves. Prepare for our golden years, ano yung mga kailangan natin para sa ating healthcare needs.
The comfort level of your healthcare situation after the age of 60, it's depend on the decision you make today. So kaya nga, di ba, maraming family ang nagkakaroon ng financial breakdown because of an illness experienced by a loved one. So now, alam mo rin ba paano mag-compute ng iyong protection or income protection? And just like you nung araw, akala ko, nagkaroon ako ng coverage na 1 million, okay na. Parang tingin ko ang laki-laki. So, nagkamali ako. Maling-mali yung aking akala. I'm a believer of life insurance, pero may proper way pala. So, by the way, do you think life insurance is important? So, posibleng oo, posibleng hindi sa inyo. Kung ikaw ay single at walang umaasa sa iyo, kahit nanay mo, parents mo, or mga kapatid mo, you don't need a life insurance. However, kahit single ka, at lalong-lalo na kung may asawa ka, at mga anak, kailangan mo ng life insurance, lalo na kung ikaw si breadwinner of the family. So, please take note, ang life insurance ay kinukuha hindi para sa atin, kundi sa ating loved ones. So, it will serve as your protection for your family if you die too soon. Bawa si breadwinner, ikaw ang breadwinner ng pamilya. So, alam mo, kahit biglang may nangyari sa breadwinner, mapoprotektahan ng family. Kasi siya magre-replace ng income na nawala sa pamilya. At makakasigurado ka na yung mga anak or future magiging anak ay magkakaroon ng proper education. Kasi may funds. It's also an instant money for your family. Lalo na kung si breadwinner, may mga utang pa pala siyang naiwan. Sino magbabayad ng utang? Di ba mahirap mawala na ang iniwan mo ay utang? At kung meron ka mga property, hindi naayos yan, magbabayad pa sila ng estate tax. It's a big amount, no? Kaya dapat pinaghahandaan din talaga natin. Kaya nga, if you love your family, get yourself and your family protected. Since naintindihan na natin yan, akin lang sabihin sa inyo, ipaliwanag, ano ang pagkakaiba ng term life at variable universal life insurance. Typically, pag tayo kumuha sa labas, na-o-offeran tayo ng mga kaibigan natin. Pero madalas pala yun ay yung BUL na tinatawag. Variable universal life. BUL is an insurance with investment. Kaya siya very expensive. Nakabundle siya. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Madalas, ako, personally, nakukuha ko talaga BUL kasi hindi ko naman naiintindihan. Walang ahente na nagturo sa akin na ano pala, BUL pala yun. Pinakuha lang ako. So, since akala ko, importanteng basta magkaroon ng life insurance, kuha lang ako na hindi ko naiintindihan. So, when I become literate sa IMG, naintindihan ko na meron pala, dapat ang kinukuha lang ay yung tinatawag na term life insurance. Dahil ang term life insurance ay very cheap. Kaya siguro maraming Pilipino ayaw kumukuha ng life insurance kasi mahal. Kasi nga BUL eh. Term life insurance. At yan ang aming recommendation. Ikaw na mag-invest ng difference. Buy term insurance and invest the difference through mutual funds or PDF or premium deposit funds. Once you become an IMG member, iga-guide at tutulungan ka rin namin para maayos ano yung para at nararapat para sa iyo. However, the strategy requires financial literacy at discipline, no? Kasi hindi maganda na kumuha ka, napakuha ka nga, pero next year hindi mo tutuloy, nawawala yung purpose, nawawala yung goals. Why we need a life insurance. So, since we know that, alam mo rin ba kung paano mag-compute ng iyong needs for life protection? Kasi let's say, kumuha ka ng bahay, 5 million, di ba kukunin mong insurance ng bahay mo? 5 million or above. Sasakyan mo, 500,000. Kukuha ka rin ng 500,000 or above. Nade-define. Pero ang life insurance, kaya mo bang i-define? Alam mo ba kung paano? Ito rin ang nagustuhan ko sa IMG at natulala ako, I'm shocked when I found out na may proper way to compute it. So, yung iyong annual income, multiply mo ng 10, yan yung iyong income replacement. Iyan yung iyong hanapin. Halimbawa na lang, kumikita ka ng 20,000 a month. Multiply mo ng 12 by 240 ka. Times 10, 2.4. So, iyan yung hinahanap mo talaga na life insurance or income replacement. Eh, paano kung more than 20,000 ang sweldo mo? So, magkano? Katulad ko,
I'm just like you before. Akala ko basta meron lang na 1 million coverage, 500,000 coverage, okay na. So I have 6 different types, pero napatunayan ko, mali pala ako, kulang pa pala. And I'm very thankful sa IMG, tinuruan nila ako nito. So, at maganda rin, una mong ililiterate, isama mo ang iyong pamilya, lalo na ang iyong spouse or yung mga kapamilya mo. Bakit? Paano kung nawala si breadwinner? Itong 2.4 na instant money sa pamilya, hindi yan dapat basta ibibili ng magandang bahay, magbakasyon ng pamilya, dahil siyempre, nalungkot sila. Alam dapat ng naiwan kung anong gagawin. Yang 2.4 dapat yan ay ini-invest na pwedeng mag-generate ng income at least 10% per annum. Para yung monthly na nawala sa pamilya, babalik siya. So makakasigurado ka, kahit nawala si breadwinner, tuloy-tuloy pa rin ang buhay ng pamilyang naiwanan. Ibinalik niya yung income na nawala. So I hope you learn from that. Kaya ako talagang inayos ko ang aking protection para at least meron akong peace of mind. Another method is yung tinatawag na DIME method. This is a complete calculation. So, yung debt, income, mortgage, at education. Halimbawa, may utang pa si breadwinner na 600,000. Income replacement na 2.4. May mortgage kang pang naiwan na 1 million at meron ka pang isang pag-aaralin. Iyan ang dapat mong ito-total. So, dyan, may 5 million ka dapat na hinahanap. So, ensure proper protection. Sabi nga ni Boy Abunda, siya ang ating kapartner pagdating sa mga life protection product through Manila Bankers Life. Prepare what the future hold. So, ang sabi ng aming mentor na si Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, to summarize, so yung 2 ifs of life, what if you die too soon? Magkaroon ka ng life protection. And what if you live too long? Magkaroon ka ng investment and long-term care. So iyan ang proper order of priority. Paano natin i-build ang ating solid financial foundation? It should be from the ground up. Now we know, gusto nating gawin pero hindi natin magawa. So ang tanong, anong ating action? Gusto ko niyan pero kulang eh. So increase your cash flow. Iyan naman ang susunod na step. So, kaya madalas kasi mahirap makapag-start kasi hindi enough kasi yung sweldo. So, ito ang aming recommendation. Find your cash flow and try to increase it kung kulang. Ano nga ba yung tinatawag na cash flow? So, halimbawa, yung income mo is 20,000 a month. Yung expenses, 25. Nagko-compute ka ba ng monthly income? Dahil kung hindi, start mo nang i-compute siya. Para alam mo kung meron kang cash flow. Katulad nito, negative 5,000 ang cash flow kasi hindi nga enough ang sweldo. So paano mo masisimulang i-build ang iyong wealth kung kulang talaga ang sweldo? Mahirap tipirin kung wala naman talaga tayong titipirin. So how can we increase it? Reduce expenses. Yung deferred buying, yung mahilig mag-sale or reduce it out. Live below your income. Second, earn additional income. Okay? Kung hindi talaga enough, use your spare time to earn extra income. Walang masama dyan. Dapat daw sa panahon ngayon, hindi ka na nagre-rely sa isang source of income. Dapat meron ka rin multiple source. Kung halimbawa na lang nagtatrabaho ka ng 10 hours per day, ilang oras ka natutulog? 7 hours? More than 7? Kasi dapat average lang 7 kasi pag sobra na dyan, baka hindi na rin healthy yun. Ano ginagawa mo sa spare time mo na 7 hours? So just like me, dati mahilig po ako manood ng mga teleserye, 3 sa isang gabi. Yun ang aking pastime. Pero nung matuto ako sa IMG, tinanggal ko na lahat yan. I use my spare time. Time is money. That's the best available time to build your wealth is your spare time. Ginamit ko talaga yung spare time ko to build my wealth. Nakatulong pa siya sa akin, di ba? So, ganyan din sanang i-apply nyo. And lastly, preserve your estate. Maganda, natuto tayo. Plus, please consider to understand how you will preserve your estate. Bakit importante?
Dito sa IMG, tinuturo rin yan sa mga member, no? Meron kaming workshop na ginagawa yan, and I understand why is it important. Kasi pag hindi natin na-consider na protektahan ng ating estate, do you know, without proper planning, your asset and family may not be protected. Who will get your home kung biglang nawala si breadwinner? Sino mag-i-inherit ng pera sa bangko? And it can cause arguments over your belonging and its sake. Kaya marami kahit magkakapatid nag-aaway-away sa naiwan ng magulang. And do they have funds to pay estate tax? Dapat yan ating kinoconsider. So once you become an IMG member, lahat yan matututunan nyo din. So napakalaking bagay at naitulong yan sa akin at mas naintindihan ko. So education, natuto tayo ngayon. Diba? I hope marami kayo natutunan. Plus execution equals transformation. Magandang nag-aaral, may natutunan at i-share natin ang ating natutunan. Kaya lang kung hindi tayo nag-e-execute, wala ding mababago. Dahil ang execution ang yung key to your success. Mag-aral ka, i-execute mo. Sigurado merong key yan. Merong key for your success. Sabi nga ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Huwag nating sisihin ang ating mga magulang kung ipinanganak tayong mahirap. So, nasa atin ang pagbabago. Itigil na natin yung generation at tulungan natin ang sarili natin may mabago. Yan ay magagawa lang natin with proper education and execution. That's why I'm very happy I found IMG and how IMG helped me and how it can help you too. So, dati rin, dito ako. Mahilig ako sa mga investment. So, hindi naman nakuha ko ng isang iglap yan, dumaan ako ng debts kahit dahil nga ako ay nagtatrabaho or nandito ako sa abroad, gusto ko makita lahat ng aking pinaghirapan. So, however, nag-focus ako masyado. Hindi ko nakita ang importance ng healthcare. Actually, wala nga. Before I found IMG, wala nga akong healthcare. So, income protection, akala ko enough na, pero hindi pala. Yung aking emergency funds, hindi pala enough. So, iyan ang nagawa ng IMG sa akin. So, naiayos ko magkaroon ng healthcare, magkaroon ng income protection, na-eliminate ko ang aking utang, at nadagdagan ang aking emergency funds, at nakakasigurado ako yung mga investment na mayroon ako sa tuktok. Hindi basta-basta babagsak. Dahil dito, nakaka-worry, talagang posibleng bumagsak. Isang sakit sa pamilya can swipe out your investment and saving. Nangyari yan sa family ko. My mother and my brother got sick. So talagang kahit magtulong-tulong pa rin kami magkapatid, plus investment ng aking kapatid, nawala ng isang iglap. Dahil we want to prolong life. So ganun kahirap. At ang mahirap pa, kung na-experience nyo or naririnig natin sa iba, ang Pilipino, mentras nagigipit, mas ginigipit ng kapwa nating Pilipino. Pag kailangan niya, marami siyang investment, lupain, ibenta ng 5 milyon, sasabihin, bibiling ko yan ng 2 milyon. Di ba? Dahil gipit tayo, hahayaan nating mawala para lang ma-protect ang ating mahal sa buhay. So, iyon ang naituro at naitulot sa akin ng IMG. Because dito sa left na dating nadun ako, it's very weak. Nakaka-worry. Natulungan ako ng IMG na magkaroon ng peace of mind to have a solid financial foundation. At iyan din ang nagawa sa bawat member na kasama namin. We're moving our members from left to right of the foundation. I'm a proud prepared IMG member at napakarami kong benefits. Hindi dahil nasa ibang bansa ako. Mas marami nga akong benefits kasi ay categorized na international members. We have 48 benefits actually being an international. So, ano nga ba ang mga benefits na aking pinapakinabangan at ng mga member kahit nasa Pilipinas or saang lugar pa ng mundo? Number 1, unlimited financial education. Enjoy na enjoy ko siya kasi ang dami kong natutunan at na ina-apply at hanggang ngayon talagang ginagamit ko pa. So, lahat ng yan, pati mga workshop, nakatulong sa pag-build ng aking financial house. Meron ding financial check-up kasi nga tayo daw dapat paminsan-minsan. Every year, tine-check natin ang ating financial
financial packet. Kasi parang din, di ba, sa health, kailangan nag-check up tayo every year. May mga free gifts din. Imagine, once you become an IMG member, may free personal accident insurance ka na 100,000. Sabi ko nga nung una, kung ako may mangyari sa akin, sino magbibigay ng amount na yan sa anak ko? Wala. Kahit siguro kapatid ko, hindi. 90% no, maybe 10% yes. And 50,000 for Fidelity Life, that's optional. Pero sa extra 500 pesos na idinagdag sa membership fee, meron kang 50,000 ibibigay sa family for your final expense. At magkaroon ng free IMG and Kaiser frames twice a year once you purchase a multi-coated lens. Pati nga yung eye check-up, kahit malapit sa'yo, pwede mo nang igawa yon. Hindi kailangan pumunta pa sa Kaiser Clinic. So, meron din kaming gift, unlimited consultation. Ayan, na-experience ko na yan. Na minsang umuwi ako sa Pilipinas, pumunta lang ako sa Kaiser Clinic. So, wala akong binayaran, service with a smile pa. At discounted medical services para sa mga members sa Kaiser Medical Center. At kung ikaw lang ang member, pati ang family mo, pwedeng maka-avail ng discount. At ang maganda, once you become an IMG member, magiging shareholder ka rin ni Jollibee kasi 1,000 amount ay mapupunta na sa iyong mutual funds to start up. Also, access sa mga healthcare product and services ni Kaiser. Kaya ako nandito sa IMG, na-inlove talaga ako sa Kaiser. Siyang talagang nakapag-open ng mind ko. It's a good investment. We call it level 1 investing kasi 3 na sa foundation ang nasosold. Meron ka ng healthcare, may income protection, at may investment. We have a different topic about that. You can ask the person who invited you. At meron ding access sa lahat ng mga life insurance product exclusive to IMG member. Napakamurang coverage na malaking protection. Imagine, sa sample lang, if you are in the 30s, wow, sabi ko 1 million for 5,710 pesos a month o a year. So, sobrang mura niya. And exclusive sa IMG member, mga pre-investment seminars. Once you become a member, papasok ka sa lahat ng seminar, ikaw matututo about mutual funds and mga stocks. So, napakarami. Also, discount. So, sa mga member, may mga discount silang nasa-save kami. Kung let's say gusto mo kumuha ng mga non-life product, hindi mo na kailangan na kumuha pa ng ahente kasi ikaw na do it yourself. Ikaw na lang ang makakasave. Imbis na mapunta sa ahente, gamitin mo na lang sa investment mo. At sa real estate, napakalaking discount ang naibibigay. Also services. So the Everest services, kung may wedding planner, may memorial planner din. So asset preservation, auto program, kung gusto niyo ng sasakyan, napaka-huge discount ang nag-iintay sa bawat IMG member. At rewards, kung gusto mo mag-increase ang cash flow mo para mapabilis mo ma-build ang iyong financial foundation, so meron din na ibinibigay na benefits ang IMG. Rewards sa mga gumagawa ng mission ng IMG and be in a financial industry. At meron ding powerful tool para sa mga IMG member na doing the mission. That's a member support. At pag ikaw ay international member, benefits number 40 to 48 para sa iyo to. Magkakaroon ka ng money platform through Visa card and exclusive brands and contests. At ang pinakamaganda na nagustuhan ko yung worldwide protection. Accidental death benefits of 500,000, burial benefits of 100,000, accidental medical reimbursement benefits of 100,000, acts of terrorism 600,000, unprovoked murder and assault 600,000, accidental disablement benefits. So lahat yan, sabi ko nga, open ako sa any type of accident. So kung may mangyari sa akin, at least nakakatulong sa peace of mind. Sino ang magbibigay sa anak ko ng 600,000 kung if ever something happened to me? So wala, si IMG lang. I became ng OFW bago nang pumunta ako dito sa Ireland at wala, hindi ko nakita sa ahensya ng gobyerno yan. Dito lamang sa IMG.
And accidental disablement benefits, lahat yan. Bawat parts ng body, may equivalent na benefits. At additional feature, repatriation services kasi may funds na nag-a-accumulate. So, napakaganda. Doon pa lang, sulit na ang iyong membership. Dati, na hindi pa ako IMG member, dumadaan ako kay middleman para makuha ko ang mga investment na ito. Now, I'm an IMG member, hindi ko na kailangan si middleman. Do it yourself. So malaki ang nasa-save ko na idadagdag ko pa sa aking investment. We have a powerful business platform na proven na siya. Talaga maraming mga member nagsimula from being part-time to full-time. At it can help you to increase your cash flow, build your own business in a powerful business platform. Hindi lang dahil nasa Pilipinas ka, all over the world. Sabi nga, basta may internet ka, kayang abutin lahat. So, sila ang mga kasama ko dito sa Ireland na sa team. Dati rin mga spender na naging saver na ay investors. Sila rin ay natulungan ng IMG. And we are growing worldwide. Kaya sana maging part na rin kami kayo ng aming growing community. Sabi nga, it's masarap mag-travel. Happy travels with happy families. So it's time for you to take action. You will always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse, one thing is for sure, tatanda ka rin bukas. You will eventually retire and stop making active income. Remember the 2 E's of life and remember the solution. Take action and be financially educated. Ask your financial needs and make a right choices. So, go back to the person who invited you. Tutulungan kang i-define ang iyong financial goal at build a solid financial foundation. So, iyan ang magandang naigawa sa akin ni IMG and I hope na impart ko rin sa inyo. Attend trainings. In the meantime, wala tayong offline. Lahat ay online training. Invest lang ang inyong oras para makinig. Actually, it's all start with financial education. And follow us sa ating YouTube, IMG official channel. So lahat yan, marami kayong matututunan sa aming founder, the Big Three, si Sir Joen, si Sir Bart at si Sir Noel at aming mga kasama sa pagbibigay ng financial literacy. So once you become a member, yan ang aming website. Makikita niyo sa portal ang inyong mga benefits. So sila ang aking pamilya. So sila ang naging dahilan kung bakit mas pinili ko na itama ang aking financial house because I want to leave a legacy to my family, especially to my son. Sabi nga ng aming founder na mentor na si Swan-Yen, find something you believe in and put your life to fight for it. Yan lang lahat ay natutunan ko dito sa IMG. At talagang I'm very thankful I've been part of this mission na gusto ko rin talaga na spread out sa inyo. Again, thank you very much sa inyo and to God be the glory.